Muling paalala ng LTO o ng Land Transportation Office, iparehistro ng maaga ang mga sasakyan. Simula sa Nobyembre, maghihigpit na raw ang ahensya sa mga sasakyang bumabiyahe na paso ang rehistro o walang plaka. Bahagi yan ang muling pagpapatupad ng no plate or registration, no travel policy. Live mula sa Quezon City, may report si Lala Roque. Lala? Jessica, ang plaka ng mga sasakyan bukod sa pagkakakilanlan ay paraan din ito para malaman kung legal at rehistrado ba ito. Pero alam mo Jessica, iba pa palang usapan yung hindi agad napaparehistro ang mga sasakyan. It is but proper for the protection of society that we reimpose yung sinabi ko, no registration, no plate, kasi ay no travel. Ito ang sinabi ni DOTC Secretary June Abaya kamakailan. Mahigpit daw itong ipapatupad sa mga pribadong sasakyan simula sa Nobyembre. Sa Enero ng susunod na taon naman para sa mga motorsiklo. Pero kung ang LTO o Land Transportation Office ang tatanungin, hindi raw kasi plaka ang problema, kundi ang late na pagpaparehistro ng mga sasakyan. We will be implementing a no registration, no policy. Na-observe namin to for the past few months na it takes the dealers somewhere between 2 months to 6 months pag nabenta nila yung mga sasakyan bago nila simulan yung registration. Paalala ng LTO hanggat maaga, iparehistro na agad ang mga sasakyan. Hindi na raw kasi papayagang bumiyahe ang mga sasakyang wala pang kaukulang plaka o kaya naman ay hindi rehistrado. Go straight to our regional offices, no? And then bring a copy of your ORCR and then we'll immediately give you your plates. It should only take 7 days. Then the plate number... Kasama na yun. Napansin daw ng LTO na marami pa rin nakatenggang plaka sa kanilang opisina na hindi kinukuha ng mga may-ari ng sasakyan. Kaya pakiusap nila, dalhin nyo lang ang ORCR at agad nyo nang makukuha ang inyong plaka. Pero si Gus Lagman, presidente ng Automobile Association of the Philippines, sa LTO pa rin binabagsak ang sisi. Kakabili nga lang daw niya ng sasakyan. Pero ilang buwan na raw ang nakalipas at wala pa ang plaka nito. Agad din niyang kinumusta sa kanyang dealer ang status ng kanyang plaka. O, ito sagot niya. No po, until now may backlog pa po sila sa amin. Up to month of May pa lang po na-i-issue nila. Bakit nila uhulihin yung mga walang plaka? Kung sa kanila naman pala yung problema kung bakit hindi nagkakaroon ng plaka. May suwestyo naman ang pasang Mazda. Siguro bigyan ng tamang extension ang mga car owner para kunin ng kanilang plaka hanggang end of December. Para they have enough time. Pagka no plate, no travel, yan ang iniintay ng mga buhaya sa ibaba. Ayon pa sa LTO, ipapalabas daw nila ang guidelines para dito sa no registration, no travel policy sa mga susunod na araw. At kapag naipatupad na daw ito sa Nobyembre, ay mahigpit nila ipapatupad yung penalty. Merong 10,000 penalty ang sinumang mahuhuling hindi naka-register o walang registration at pwede pa raw ma-impound ang kanilang mga sasakyan. Jessica? Pero ayun na nga, may gana pa silang manghuli at magmulta. Sa kanila naman pala ang problema. Parang yun nga ang hindi tinatanggap ng LTO ngayon, Jessica. Kahit ilang beses nating inulit yan, kung talaga bang kaya nilang supplyan yung mga plaka, lalo na yung mga brand new. Ang dami nating nakita ngayong araw na ito na conduction sticker pa lang yung nakalagay sa kanilang mga sasakyan. Pero giit talaga ng LTO ay wala daw silang backlog. At kapag meron daw magpaparehistro sa kanila, 7 araw, kanila pong pangako yan, ay makukuha daw ng may-ari ang kanilang plaka. Pero sa ating nakausap, hindi ganon ang kanyang sitwasyon, Jessica. Kasi sa dami ng nakikita nating conduction sticker lang na nasa kalye, apparently may problema, Lala. O Jessica, alam mo, tinanong din natin, nilinaw natin, ang conduction sticker ba, ibig sabihin ba nun ay nakaregister na yung sasakyan, inaantay na lamang yung plaka? Hindi daw pala ganon. Hindi ibig sabihin na may conduction sticker ay rehistrado na. Kaya daw pagdating ng Nobyembre, pag walang rehistro, kahit may conduction sticker, ay huli po ang mga sasakyan na, lalo na yung mga brand new, Jessica. Kasi ano itong sinasabi ngayon ni Mr. Lagman, di ba? May problema in his case. And then I remember in the past, may mga report din tayong ganyan na may problema talaga. Kaya nga, alam mo, pagdating ng Nobyembre, Jessica,
Ewan ko na lang kung gaano karaming mga magrereklamo sa LTO ang mapapakinggan natin pag pinatupad yung kanilang no registration o no plate, no travel policy pag ganito ang sitwasyon. Mabuti pa, yung mga may problema po, yung mga hindi pa rin nakakakuha ng plate, abay ipaalam nyo. Kasi sabi ho ng LTO, wala daw problema. Baka dapat i-hashtag, may problema ba o wala. Maraming salamat sa'yo, Lala Roque.